Another day, another video. Para naman makita ng mga future babies ko kung anong pinagagawa ko sa mundong ibabaw. Wala naman ako ibang ganap today. Basic na araw lang ulit, papasok sa trabaho, magta-time out, tutulong sa gawaing bahay, magbabantay ng tindahan, maghihintay kay doormate, maghahaponan, magpapahinga, tas matutulog na. Noong time na to, ilang oras na akong nag-work, tapos napansin ko ilang oras na din masakit yung balakang ko, pati yung likodan ko. Di ko alam kung bakit. Baka kako dahil ay buntis ako, o di kaya naman dahil maghapon niya akong nakaupo. Since hindi pa rin naman tapos yung shift ko ng mga oras na to, kaya naman ginawan ko na lang ng paraan. Mabuti na nga lang at itong monitor na provided ng company namin ay adjustable talaga siya. Sobrang movable niya, like pwede mo siyang taas hanggang sa kaya niyang itaas, tapos pwede rin siyang ibaba. Tapos na a-adjust din siya pa slant para naman yung view mo sa screen is hindi ka mahihirapan. Hindi ko nga rin alam kung makakatulong ba yung pagtayo ko habang nagtatrabaho. Para naman sana ay malesen yung ngawit at ngalay na nararamdaman ko. Kino-convince ko na nga lang yung sarili ko ng mga oras na to na sabi ko ay ilang oras na lang din at mag-uuwian na. Kaya naman push natin to girl. Fast forward, after ng duty ko, ang usually na ginagawa ko ay nagpapahinga muna ako ng mga 2 hours. Tapos in the middle ng 2 hours na pahinga ko na yun, doon ko na rin sinisingit yung light na merienda ko. Usually kapag 6 PM na nagre-ready na kami ng pagkain panghapunan. Nakita ko nga itong prito tapos meron ding malunggay. Kaya kako sabi ko kay mother-in-law, lulutuin ko na lang itong prito tapos lalagyan ko ng malunggay. Ipiprito ko na nga rin itong lumpia para naman meron pang dagdag na ulam. O siya, let the cooking begin. Pinili ko na nga lang din yung mga murang malunggay. Ayun kasi yung madaling himayin. Tapos iniwa ko na rin tong mga Ricardo. Late ko nga na-realize kako ano bang gagawin ko? Sasabawan ko ba siya na like parang nilaga or igigisa? And since isang mantika sa nakakapag-trigger ng acid reflux, kaya iniiwasan ko talaga yun. Doon ko nga lang na-realize na hindi ko na pala kailangan ng bawang since hindi naman ako magigisa. Fast forward, una nilagyan ko ng tubig. Tapos sinunod ko yung sibuyas. Nilagyan ko ng pampalasa, asin at paminta. Tapos sinabay ko na rin itong malunggay kasi gusto ko talaga yung durog na durog siya. Kasi pansin ko, may mga times na pag nadumi, nakakasama pa talaga buo pa yung malunggay. At alam niyo naman, as someone na may constipation, kailangan ko talaga yung mga pagkain na overcook para hindi na nahihirapan mag-digest sa tiyan ko. Fast forward, naluto ko na rin yung sinabawang gulay at pritong isda. Naready ko na rin yung hapag para kay mother-in-law since siya muna ang kakain nung time na to kasi sabi ko kako ay antayin ko na lang si Dormy para sabay na lang kami kumain at hindi pa rin naman ako gutom. Habang kumakain nga ng hapunan si mother-in-law, ito nga sinasabay ko na iprito yung lumpia. Ito na naman ang pagka-OC natin. Sa tuwing nagpiprito nga ako, napapansin ko lagi ko nga talaga siyang ino-organize sa parang gamit. Tulad nitong lumpia, naka-vertically aligned pa yan. Gusto ko pa nga sanang pangalanan isa-isa. Uy, hindi. Fast forward. Pagkatapos ko nga magluto, ito na agad ang ganap ng buntis. Ako na nga lang din muna ang nagpantay ng tindahan kako para hindi na maistorbo si mother-in-law sa pagkain niya. Ayan nga lang din talaga ang eksana tuwing nagbabantay akong tindahan. Para ako naghahanap sa kawalan. Dito talaga sa pagtitinda, lumalabas yung pag-work under pressure ko. Paano ba naman naiisipin ko yung pasensya ng customer versus sa tagal ko makikita yung item na hinahanap ko. Yes, very challenging, pero gusto ko siya. In a way na tinitest nito yung flexibility ko tapos yung vision ko pa kung gaano ko kabilis nakikita yung isang bagay. Isa din kasi yun sa gustong-gusto kong laruin na online games noon, yung mga finding items. Kaya kung naghahanap ka pa rin kay Dawan, i-PM mo na ako. Charot. Around 10 PM, umuwi na nga rin ito si doormate. Ang usual routine, naabutin ko yung helmet niya, tapos ikikiss niya sila bebe. Tapos ako wala. Ay. Fast forward, oras na para magharutan. Uy, hindi. Kidding aside, di ko rin alam kung bakit napasandal yan sa balikat ko. Siguro ay pagod lang talaga siya sa trabaho. Tuwing umuwi nga to si doormate, nire-ready ko na talaga intaing ako. Gawa nga nang ikukwento niya kung ano nangyari sa kanya buong araw. At hindi pwedeng hindi ka maging attentive listener kasi magtatampururot yan. Kahit sino naman, especially kapag hindi ka talaga pala kwento, tapos minsan ka na nga lang magkwento ay wala pa makikinig sa'yo. Kaya ganun na lang din talaga yung naging importance ko sa mga ganitong ganap, especially sa pagsalo-salo sa hapag. Kasi dun talaga nabibring up or nasi-share yung kaganapan mo sa buhay, ideas, plans, decision, at kung ano pa. Pagkatapos namin maghapunan, ako na nga rin yung naghugas ng plato. Kadalasan talaga between sa amin dalawa, mas siya talaga yung naghuhugas ng plato. Pero tuwing may pasok siya, talagang inaaka ko na yung paghuhugas ng plato. Paano ba naman uuwi siya ng mga around 10 PM? Sobrang late na nun, ilang oras na lang yung pagpapahinga. Tapos galing pa siya sa mahabang biyahe pag-drive ng motor pa uwi.
Kaya naman ako na lang din talaga yung naghuhugas ng plato kasi naman kung siya pa yung maghuhugas nun, mapapasma siya. Sa buong araw nga, ito na nga lang din talaga yung pinakahuling gawaing bahay na ginagawa ko. Pagtapos niya, makikipagkwentuhan lang din ako kay doormate habang pinapababa yung kinain. Tapos matutulog na din pag dinalaw na ng antok. Sobrang basic lang ng araw ko. Pero masaya ako kasi nagagawa at na-experience ko yung mga bagay na to. Na balang araw ay mapapanood ko ito kapag matanda na ako. O siya, bukas ulit.